disposisyon ay ang Diyos ang laging kumakawag sa akin. Bagamat alam ko ay kung iba sa inyo matagal ng miyembro na God's Vineyard Charismatic Community at parang obvious naman yung mga kabataan ay mawala. No? At meron tayong mga iba't ibang kwento bakit tayo naging miyembro ng God's Vineyard. Pwedeng merong tumawag, may pangyayari, may sitwasyon. Pero lahat ng yun, taguman, pangyayari, o sitwasyon kung bakit tayo naging miyembro ng God's Vineyard dahil sila ay instrumento ng Diyos. At sa katapusan, ang Diyos pa rin ang tumawag. Kaya kahit na yung tumawag sa akin ay wala na rito, kahit na ako ay merong karambuhan dito, kahit ako'y nasasaktan dito, dapat ang disposisyon natin, ang Diyos pa rin ang tumatawag. Amen. Kaya, pasalamatan at sambahin natin ang Diyos na siyang tumawag sa atin upang tayo magkatipon ngayong gabi. Pangalawa ay ang aking pasasalamat dahil wala kayong sawa sa pag-iimbita sa akin, no? At walang awa, no? Si Ann, no? Kayo po ang pangatlong grupo na kaharap ko ngayong araw na ito. Kaninang umaga po ako salita ng salita, no? Kaninang umaga ay kaharap ko sa tahanan ng mabuting pastor sa Megalyogan, ang siyang na parokya under the Vicarage of Immaculate Conception, 9 to 12, tapos 2 to 4, ay sa Santa Lucia naman sa may Manggahan, 6 na parokya. Kasi mo nagkakanda na ang ating diocese dun sa tinatawag na pastoral district ng ating mahal na obispo. Kaya kailangan ihanda ang bawat parokya, ang bawat komunidad para sa pagbisita ng ating obispo. At medyo posisi yung paghahanda ngayon dahil yung agenda ng simbahan, siguro natin hindi na yung salitang synod, constitutionality, yung discernment process, yun ang gagawin. But anyway, may lakas pa naman, kaya mabuhay mabuhulan kapag ako'y nakatulog ko. Ibig sabihin na may pagtulog talaga ako. Kapag ako'y nakatulog, buhanin nyo na lang ako. Magaling nyo dun sa Pasig Catholic College. Kaya, salamat po at salamat sa walang awa na invitasyon. Ako rin naman, bakit ako na po? Anyway, alam mo ninyo, binigyan ako ng topic ni Ann. Ang binigay ng topic sa akin, tatlo na salita. Together, to get there. Hindi ba alam ko sa nakinuha yan eh? Together, to get there. Nung pinagdinilayan ko yan, sabi ko, ano ba ang mensahe ng Espiritu Santo sa akin na pwede kong ibahagi sa inyo doon sa tema na ibinigay? Together, to get there. At ito yung lumabas sa aking pagpinilay. Sa ating katekismo, sa ating aral ng simbahan, number 751, may isang salita. Itong salita ito ay galing sa salitang
iglesia. Kung ang iglesia ay pagtitipon ng bayan ng Diyos, ano ba yung specific na pagtitipon na kung saan mas mararamdaman natin yung to gather, together, to get there? At ano yun? Walang iba kung hindi yung sakramento ng Eucharistia, yung banal na misa. Ito ay mas katoliko ang dating. Kasi yung salitang iglesia, general. Sabi ko nga iglesia ni Cristo, born again Christian. Diba? Tayo mga katoliko, pwede yung tawag sa atin iglesia, the gathering of the people of God. Pero ang mas specific, the gathering ng isang bayan ng Diyos sa konteksto natin mga katoliko, walang iba kung hindi ang pagdiriwang ng banal na misa. The celebration of the Holy Eucharist. Alam natin na meron tayong 7 sacraments. Diba? Baptism, confirmation, Holy Eucharist. Ano pa? Holy Orders, Holy Patrimony. At yung galing dalawa, Holy Reconciliation, the Sacrament of the Reconciliation, yung kumpisan, and the anointing of the sick, yung pagpapahid ng langis sa mga may sakit. Sa pito na ritual na sakramento na binanggit ko, ang pinakapuso ay ang pagdiriwang ng banal na misa. Kasi alam nyo, nasabihin ng katuruan ng ating iglesia, katolika, yung ating katesismo, na ang pagdiriwang ng banal na misa is the summit and the source of all Christians' life. Pag sinabing summit, tugatog. Pag sinabing source, ang pinagmumulan. Ang pinagmumulan at ang tugatog ng isang Kristiyanong pamumuhay, walang iba kung hindi ang pagdiriwang ng banal na misa. Kaya nga, sa magaling salita, ang misa ang pinakamataas na uri ng panalangin. Yung ginawa ninyo kanina, nag-praise and worship tayo. Hindi masama yun, pero may mataas pa doon. Yung rosaryo araw-araw, masama ba yun? Hindi, pero may mataas pa doon. Yung pagnunubina, yung pagdidibusyon, ang prosesyon, mga palaka, at iba pang uri ng panalangin, hindi masama yun, pero may mataas pa doon. At ang mataas doon, walang iba kung hindi ang pagdiriwang ng banal na misa. Bakit? Bakit ang misa, pagdiriwang, the gathering of the people of God? Bakit siya ang mataas na uri ng panalangin? Kasi walang ibang panalangin. Walang ibang panalangin na kung saan katatagpuin natin, at ito yung pinakamahalaga, yung pangalawa, na kakainin natin si Kristo. Kanina nag-praise and worship tayo, pero hindi natin kinain si Kristo. Pag tayo nag-rosaryo, hindi natin kinakain si Kristo. Pag tayo nag-prosesyon, hindi natin kinakain si Kristo. Kumakain natin sa tindahan eh. Di ba? Pag-prosesyon, nag-sisilip kayo, bibig kayo sa drinks. Ito lang sakramento ito na kung saan ang pagdiriwang, yung ordinaryong tinapay at alak, magiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Hindi simbolo, kung hindi tunay na katawan at dugo ni Kristo. Kaya siya mataas na uri ng panalangin. At ito ngayon ang gusto kong bigyan ng halaga. Papasukin natin yung mga bahagi ng misa na kung saan tayo'y tinitipon ng Diyos bilang isang bayan
dalawa. Madali lang intindihin. Yung apat, dalawa. Unahin natin yung dalawa. Nahati sa dalawa. Major and minor. Major parts and minor parts. Pero apat. At yung apat na hati, major and minor parts. Ano yung major? Major parts. Yung dalawang major parts, sila yung nasa gitna ng dalawang minor parts. So nakasandwich yung major sa dalawang minor parts. Nakuha mo ninyo? Okay. Dapat tumatakbo yung ating imagination. At kunwari, nagsisimba tayo para mas maintindihan ninyo. Simulan natin yung unang bahagi ng misa. Yon ay minor part of the Mass. Kasi yun ang una eh. Ang tawag dun sa minor part is introductory rites. Sabihin nyo na. Kasalita pa lang. Intro. Kaya siya yung una. Pero minor. Minor parts. At ano ang introductory parts? Sasabihin sa atin ng Santa Iglesia, pag kinanta na yung pambukat na manalangin, pag kinanta na yung pambukat na manalangin na awit, hanggang sa panalangin ng pare, yon ang minor parts. Takbo ang imagination. Pag ako magsisimba, kaya pala kami pinatatayo at aawit. At pag umawit na ang bayan ng Diyos, simula na ang misa. So, hindi nagsisimula ang misa pagka nagsisimula magsalita yung commentator, yung introduction, hindi mo yun nagsimula. Hindi pa nasimula ang misa kapag nag-antanda ng Diyos ang pari. Hindi pa na, may mas una pa doon. Ano yung una? Pag umawit na ng pambukat na awit, yun na ang simula ng misa. At so, alam namin naman masusunod, hindi mo ba? Pambugat na awit, tapos kayo sa ngalan ng Ama, pag-awit ng Panginoon, kaawaan mo kami, pag-araw ng linggo, mayroong papuri, di ba? Tapos ay mayroong pang yung general confession, yung I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, bilang paghahanda at hanggang sa panalangin ng pari, di ba? Lalo na pag-araw ng linggo, pagkatapos ng awit ng papuri, kasabihin ng pari, manalangin tayo. Pagkatapos ng panalangin na yon, that's the end of the first part, which is minor part. Anong tawag sa minor part? Introductory part. At tingnan ninyo ang kilos natin sa introductory part. Mula pambungat na awit hanggang sa manalangin ng pari, tayong lahat nakatayo. At may ibig sabihin yung pagtayo. Kasi pwede nyo sabihin, manatiling nakaupo habang inaawit ang pambukat na awit. Pwede naman gano'n. Dahil ang sabi, magsitayo mo ang lahat. Awitin natin ang pambukat na awit. May ibig sabihin yung pagtayo. Anong ibig sabihin ng pagtayo? Iyon ay ang pagtitipo ng Diyos. Tayo inaangayahan na tumayo, magtipon at aktibo na makiisa sa pagdiriwang. Kaya tayo pinatayo. At anong kinalaman nito? Ito na. Sa ating buhay, lalo na sa ating pamilya, lalo na sa inyong mga kabataan, mahalaga na tayo bilang pamilya laging nagkakatipon-tipon. Higit lalo kapag tayo ay nasa hapag kainan. Huwag natin gagawin ang pagkain sa lamesa sa tahanan ay parang buffet style. Alam niyo ba yung buffet style? Nandiyan ang kanin,
pupunta ka sa lamesa mo, babalik ka kung gutom ka pa. Pag hindi mo maubos, okay lang. Kaya nga, di ba may panakot? No leftover. Pag may tira, merong bulta. Pero huwag natin gawin yan sa ating mga tahanan. Dapat bilang pamilya, pag tayo'y kakain, kumain tayo ng sabay-sabay. Lalo na kapag Sabado at Linggo. Given na Lunes, Biyernes, may trabaho ang mga magulang. Pero huwag natin palagpasin ang isang linggo, lalo na kapag Sabado at Linggo, na tayo ay kakain ng sabay-sabay. At yan ay salamin dito sa unang bahagi ng misa na ating pinagbibilayan, yung introductory rites. Na tayo'y tinipon ng Diyos upang tayo'y aktibong makibahagi sa pagdiriwang ng misa. Ganun din sana tayo sa ating mga tahanan. Magkaroon tayo ng oras ng pagtitipon, higit lalo sa pagdiriwang, lalo na higit kapag tayo ay magkakainan. Lalo na kapag tayo nasa habang kainan. Yun ang una. Pangalawang bahagi ng misa, at ito yung major part, sabi ko naka-sandwich sa dalawang minor part. At ano itong first major part na bahagi ng misa? Ikalawa, pero first major part. Ang tawag namin, Liturgy of the Word. Sabihin nyo ba? Liturgy of the Word. Ano itong Liturgy of the Word? Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba, may first reading, merong responsorial sa pag-araw ng linggo, may second reading. Tapos patatayuin tayo, hallelujah, gospel reading. Pagkatapos ng gospel, may homily ang pari, papaliwanag niya ang narinig natin ng mga pagbasa. Pagkatapos ng homily niya, kapag araw ng linggo, mayroong profession of faith, yung Apostles' Creed. And then prayers of the faithful, panalangin ng bayan. At doon natatapos yung Liturgy of the Word. So ang Liturgy of the Word, mula sa unang pagbasa hanggang panalangin ng bayan. Yun ang Liturgy of the Word. Ikaw mo, yung introductory rites, yung minor part, pambukat na awit hanggang pambukat na panalangin ng pari. Ano ang ating disposisyon doon? Nakatayo. Kasi inaanyayahan tayo magtipon, aktibo na magtipon. Sa pangalawang bahagi ng misa, which is the first major part, yung liturhiya ng salita ng Diyos. Saan ang simula? Unang pagbasa hanggang panalangin ng bayan. Ano ang disposisyon natin dito? Kalimitan na kaupo. Tumayo lang tayo sa Alleluia. Pagkatapos ng Ebanghelyo, upo ulit. Di ba? Nakaupo. At tingnan ninyo, hindi namimigay ang simbahan ng papel para basahin yung binabasa ng lektor. Hindi rin pina-flash sa TV yung binabasa ng lektor. Pero pwede naman. Pero, nasabihin ng Santa Iglesia, wag. Wag. Kasi ang liturhiya ng salita ng Diyos, kaya ka pinaupo, hindi para magbasa, kung hindi para makinig. Kung kanina pinatayo para aktibo na makilahok sa pagdiriwang, at ang salamin yan sa pamilya, ang pagkatipon-tipon tayo, higit sa pagkainan, itong pangalawang bahagi ng misa, which is the first major part, salita ng Diyos, tayo'y pinaupo upang makinig ng salita ng Diyos. At ganun din yan sa loob ng pamilya. Kapag ang mag-asawa nagkakampuhan ng away,
ninyo, ikalawa kong anak. Ang aking prinsipyo sa tahanan namin, dahil ako ang ama, ako ang parish priest ng aming tahanan. At ang aking prinsipyo sa aking dalawang anak, matuwa kayo kapag lagi ko kayong pinagsasabihan. Kasi ibig sabihin nun, mahal ko kayo. Kasi concern ako sa inyo, kaya makinig kayo kapag meron akong sinasabi sa inyo. Matakot kayo pag hindi na ako nagsasalita sa inyo. Ibig sabihin nun, hindi ko na kayo mahal. Wala na akong pakialam sa inyo. Kaya huwag kayong maiinis kapag ang magulang ninyo dalag ng dagdag. Hindi yun para sa kanila, para yun sa inyo. Kaya makinig. Kayong mga nakakatanda, yung mga hindi maliit. Basta sa iba. Kayong mga nakakatanda, dapat marunong din kayong makinig. At ano ang dapat ninyong papakinggan? Kung ano din ang sinasabi ng mga kabataan. Di ba may kasabihan tayo? Kung ano ang ginagawa ng matatanda, gagayahin ng mga bata. Pakinggan natin yun. Maging tunay tayong buwaran sa mga kabataan. Okay na po kayo? Punta tayo sa ikatlo, kasi nararamdaman ko naman po. Punta na tayo sa ikatlong bahagi ng misa, which is the second major part of the Mass. At ito ang pinakapuso ng misa. At ang tawag namin dito is the liturgy of the Eucharist. Sabihin nyo nga. Yun, sa salita pa lang, no? Banal na misa, Eucharist. O ito ang puso, the second major part, Eucharist. The liturgy of the Eucharist. Kaya ito ang pinakamahaba na bahagi ng misa. Saan nagsisimula ang liturgy of the Eucharist? Sa pag-aalay. Di ba natapos yung liturgy of the Word sa panalangin ng bayan? Pagkatapos ng panalangin ng
Dahil lalong nakaloon sa bahaging ito. Di ba? Pagkatapos ng santo-santo lumuhod, bakit? Kaya tayo lumuhod upang tayo magpakumbaba sa Diyos na ating sinasamba. Kaya nga, pag narinig natin ng bell, bakit ba nagbebe sa misa? Di ba? Kaya nagbebe kasi tinatawag tayo na tumingin dun sa itinataas ng pari. Di ba sasabihin ng pari, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kakalembang yung sakristan, itataas niya ang katawan ni Kristo. Kaya nagkalemba para tumingin, hindi para yumuko. Baliktad. Kaya nang inaas ng pari para sambahin ang katawan ni Kristo. Magbaliktad tayo. Itinaas, yumuko. Nung binaba, tumingin. Kaya nagbel para tumingin sa katawan ni Kristo. At yun ang sasambahin natin. Kinuha niya ang kalis ng kanyang dugo. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bla bla bla, na inihahandog para sa inyo. Kalembang, itinaas, tingin, ibinaba sa kanyang dugo. Yun ang ibig sabihin mo. Sinasamba natin at tayo magpapakumbaba na loloon sa pagsamba sa Diyos. Ang anong kinalaman niya sa buhay pamilya? Ang laging magpakumbaba. Pag tinanong ninyo yung mga mag-asawa na umabot na ng 30 years, 40 years, 50 years, 70 years in married life, lagi nilang sasabihin, marunong ka lang dapat magpakumbaba. Tama naman. Kasi kapag ang mag-asawa parehong mapagmataas, hindi magtatagal ang pagsasama. Kahit naman siguro hindi sa buhay mag-asawa, hindi mo ba? Kahit naman siguro sa lugar ng pinagtatrabahuhan, kahit sa eskwelahan, kapag isa sa inyo'y mayabang at kunyari lahat ng mga kaklase, puro mapagmataas, sabay away lahat yan. Ganun din sa loob ng tahanan. Alam niyo, naalala ko, ang huling away namin na mag-asawa, yung away at away, namuntik na kami, naghamunan pa kami na mag-iiwalayan. Thank you. Basta 2017, yan ang huli namin away. Pero yung the rest, mga kapormat na lang. Pero, pagkatapos ng away namin yung 2017, meron kami pinag-usapan. At ang usapan namin, pwede ba? Pag ikaw ay nainis sa akin, ngayong araw, bago tayo matulog, sabihin mo sa akin na nainis ka sa akin. Sabihin mo nagalit ka sa akin. Para mapag-usapan natin, lalo na kayong mga babae. Yung bang iniipon, tapos pag nag-away, naglilitaan niya. 10 taon na ang nakaraan, binubukan kalma. At yung paghingi ng patawad, yung pagsasabi ng ako'y nainis sa iyo, iyon ay simple naman pagpapakumbaba sa mag-asawa. Ganun din sa buhay pamilya. Mga magulang, mga anak, mga kabataan, makinig kayo, kami mga magulang, pwede rin kami humingi ng tawad sa inyo.
pinipilit namin, pag-aari namin kayo, hindi kayo amin. Kayo'y galing sa Diyos na bigay niya sa amin. Instrumento lang kami ng Diyos para kayo'y alagaan. Kaya masakit maging magulang. Kasi nag-anak ka, nagpalaki ka, nagpatabi, nagpaaral, paglaki, lalayasan ka na. Kaya hindi dapat tama sa magulang. Hindi. Pasensya na po kayo kung nakakamaan po kayo. Hindi dapat tama sa magulang na sabihin, anak, ito ang kunin mong kurso, ha? Kasi itong kurso ito ay in demand. At malaki ang sweldo pagka ikaw ay nagtapos ng ganitong kurso. At anak, pag nagkatrabaho ka na, ikaw na magbayad ng kuryente, ikaw na magbayad ng tubig, ikaw na mag-aaral sa kapatid mong kurso. Hindi tama. Bakit? Kasi hindi dapat inuobliga ng magulang ng anak na parang babawiin lahat ng hirap niya sa kanyang anak. The magic word is obliga. Hindi inuobliga. Ano ang dapat? Kusa. Kusa na ang anak tutulong sa'yo. Pero depende kung paano mo pinalaki ang iyong anak. Kaya walang magulang na dapat nagtatakturot. Hindi ako dinalaw ng aking anak. Hindi ako inaabutan ng aking anak. Pero ang tanong, paano ko ba sila pinalaki? Baka hindi ko sila pinalaki na matutong magbigay. Kaya pati ikaw, hindi na rin binibigyan. Kasi ang magulang, hindi dapat naghihintay ng kapalit. Pero pag magulang dito, na hindi mo ng resibo ng ginastos kung siya'y nanganak, wala. Bay, pagbihira yung magulang na yun. Anak, as of today, June 13, 2026, ikaw ang nagastos ko sa'yo, 150,000 na. Ito, nakaresibo yan. Diaper mo, gamot mo, bigyan mo pang magulang, wala. At ang hamon sa atin dito sa ikatlong bahagi ng misa, pagpapakumbaba. At yan ang ginagawa natin sa harap ng Diyos. Gawin natin yan sa ating mga kahan. Panghuli, the last part of the Mass, which is minor part, kung may introductory rites, sige nga, ano yung last part of the Mass? Kung may introductory rite, bukod sa salitang closing, concluding rite. Concluding rite. Kung may introductory, may concluding rite. At kailan nagsisimula yung concluding rite? Kapag nag-imbita muli ang pari ng manalangin pagkatapos ng komunyon. Di ba pagkatapos ng komunyon? Tahimik. Kasabihin ng pari, manalangin tayo. Pagkakomunyon. Doon na nagsisimula ang concluding rite. At saan nagtatapos yung concluding rite? Pag sinabi namin lahat, salamat sa Diyos. Di ba? Sasabihin ng pari sa bandang dulo, tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Tutubo naman tayo. Salamat sa Diyos. Tapos ang misa. Yun ang katapusan ng concluding rite. Kahit walang closing song. Kahit anong closing song. Kasi pag sinabi mong salamat sa Diyos, tapos na ang misa. At ano ang kilos natin sa huling bahagi ng misa? Ano ang kilos? Kung yung una, tumayo. Active participation.
Makinig sa salita ng Diyos. Makinig din tayo sa ating mga tahanan. The third part of the Mass liturgy of the Eucharist, we kneel down to worship God. Pagpapakumbaba sa loob ng tahanan. At itong huling bahagi, anong kilos? Narinig mo na? Bukod sa nakakayo, nabamit na kanina yung nakakayo sa introductorium. Ano ito? Salamat sa Diyos! Ano gagawin natin? Uwi na! Uwi ka na! Pag sinabi mong salamat sa Diyos, umuwi ka na! Lumabas ka na ng simbahan! Huwag ka nang magtagal sa simbahan. Bakit? May ibig sabihin yun Kaya nga humayo ka na Tama, maganda. Sabihin natin sa mga pari, Father, pwede ba next time? Ang sabihin nyo, umuwi na kayo. Tapos na misa. Huwag nang humayo. Pwede naman yun talagang umuwi ka, literally. At tapos tayo, salamat sa Diyos. Umuwi ka na, umalis ka na. Bakit? Ano ibig sabihin ko? We have a mission. Meron tayong mission. At ano ang mission? Maging Kristo tayo sa ating kapwa. Kasi tinanggap natin si Kristo Di ba? Di ba may kasabihan tayo, kung ano yung paborito mong pagkain, yun din ang mukha mo. Halimbawa, kung ang paborito mo'y sinigang na baboy, minsan nagmumukha ka rin sinigang. Lalo na pag nakasimang ka, maasim ang sinigang. Di ba? Pag mahilig ka sa chicharon, nagmumukha ka rin chicharon. Mahilig ka sa siopaw, nagmukha kang siopaw. Ganun din sa misa. Pag kinakain natin si Kristo, magmukha tayo Kristo sa ating kapwa. Kaya kapag ng simbahan, huwag kang sisimangon. Maging Kristo tayo sa bawat isa. At yan din ang dapat makita natin sa ating tahanan. Na maging Kristo tayo sa bawat isa. Lalo na po kayo, God's Vineyard Community. Pag uwi ninyo mamaya, hindi kayo magsisimangon. Kasi baka sabihin ng mga mahal ko sa buhay sa